Nakapag-camp ka na ba sa lugar na walang signal? Yung mapapasabi ka talaga, ito pala ang real peace, hindi virtual, hindi AI, tunay at natural. May fish pond pa na pwede mong paglibangan. Pwede ka ring magkatay ng manok basta bayaran mo lang. Walang halong kemikal, totoong mapapawaw. Ang tubig dito, literal na mineral. Sobrang tahimik at payapa ng lugar. At ang ilog, napakalinis. Wala kang makikita kahit isang langaw. Matagal-tagal ding plinano ng small group namin ito. Mga isang buwan lang, kinulayan agad namin para sigurado. Sa mga maarte at hindi sanay sa bundok, hindi ka pwede rito. Pero sa mga adventurous na tao, naku, para sa'yo to. Dito nga pala ito sa Upper Tarias, Sitio San Jose, Antipolo. Pagliko ng Kabading Art, i-google na lang ninyo. Catonis Adventure Camp ang pangalan nito. Lusong muna sa sementeryo bago maligaw kasi mamaya wala ng signal. Ang kasunod, puro ahon na papunta sa kaitaasan. Ganito talaga minsan, parang budol vibes ang pakiramdam. Ika nga nila, mas exciting pag hindi mo alam ang pupuntahan. Pero sa gitna ng kawalang katiyakan, tandaan natin, ang Panginoon ang ating gabay. Kahit hindi natin alam ang daan, basta tayo'y magtiwala, makakamta natin ang tunay na kapayapaan at tagumpay. Pagdating sa pin location, parang walang tao, walang direct contact, pero okay lang kasi adventure ang hanap namin dito. Kaya nagtanong-tanong na lang kami, saan si Katoni? Buti na lang, saktong nandito lang siya sa may tabi. Pagka-parking, nagsimula na agad ang lakaran. Dito na talaga ramdam ang adventure. Walang signal, puro downhill at medyo madulas pa ang daan. Umulan kasi kaya doble ingat ang kailangan. Pero si tatay, 71 na ang edad, kayang-kaya kaming iwanan. Iba talaga pag nasa probinsya, lakas ang katawan. Meron pang ibang daan pero mas gusto talaga naming mahirapan. Mga sanay naman sa bundok ang aking mga kasamahan. Maikling trail lang naman ito, hindi kalayuan. Wala pang 30 minutes ang naging lakaran. Maiilang na dulas dito sa Putikan. Sulit naman ang view dito sa pinuntahan. Di ko nga pala kasama ang aking pamilya ngayon kasi meron silang pinuntahan na higit na mahalaga. Pero ayos lang yan kasi minsan maganda rin magmuni-muni sa kalikasan. Walang ingay, walang istorbo. Ikaw lang at ang presensya ng Diyos mismo. At minsan, ang totoo, hindi mo kailangan ng malaking crowd para ma-refresh ang isip mo. Minsan, sapat na ang iilang tao na sabay-sabay naghahanap ng kapahingahang gaya nito. Meron nga rin pala silang solar lights dito. Pinahiram nila kami, sobrang babait na mga tao. Inabot kami ng hating gabi, naubos lahat ng kwento. Kahit puyat, nakangiti pa rin kami hanggang dulo. Umagang-umaga pagkatapos ng worship, diretso kami sa palaisdaan. Ang dali lang pala makahuli, basta may pain ka lang. May nahuli pa nga kaming malaki, kaya lang nabitawan, sayang. Wala nang sinayang na oras, sa ilog naman nagpunta. May nauna pala sa paliguan, kaya dito kami sa taas nagtampisaw na lang. Ayos na rin kasi ang presko ng tubig, saktong lamig, hindi yelo, hindi rin maligamgam. Tamang-tama lang para sa isang peaceful na pakiramdam. Kahit last day na, puno pa rin ng tawa, kwento at moment na gusto mong ulit-ulitin pa. Ito yung mga klase ng araw na hindi mo makakalimutan. Mga lugar na gugustuhin mong balik-balikan. Kasi ang buhay ngayon parang sobrang ingay na. At ang mundo parang ang bigat-bigat pa. Kaya't ang puso ay naghahanap ng mga lugar na kahit papano ay makakahinga. Dito, hindi mo kailangang ipaliwanag ang nararamdaman mo. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka lang. Pwede kang manahimik, pwede kang mapagod. At sa gitna ng kabundukan, gumagaan ang pakiramdam. Kahit pa ang bag mo, ang bigat-bigat na ng mga laman. Ito ang dahilan kung bakit maraming bumabalik sa bundok. Oo, masakit sa binti, pero ang kapayapaang dala nito, parang gamot sa pagod na kaluluwa at isip. At sa dulo ng pag-akyat, may paalala ang Diyos. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Hindi lang sa bundok, kundi sa presensya niya mismo, matatagpuan ang tunay na pahinga. O siya, kami uuwi na. Balik na sa buhay at mga laban na kanya-kanya. Nagbigay kami ng konting tulong kahit hindi naman inuobliga. Sobrang bait kasi nila, katangian na bihira na. Salamat sa pagsama, sana'y may natutunan ka. Hanggang sa susunod nating adventure, dahil sa bawat lakad may saysay, may layunin, at may Diyos na kasama.